Ang ating pong vlog today ay patungkol po sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Babasa po tayo ng talata. Babasa po tayo ng talata sa Aklat ni Mateo, Kapitulo 24, versikulo 36. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Sabi po sa talatang Mateo 24:36, tungkol sa araw at oras, walang makakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kahit ang ating Panginoong Hesukristo, hindi nakakaalam tungkol sa araw at oras, kundi ang Ama lamang. Katunayan ng Ama lamang nakakaalam. Mabasa po tayo sa talatang mga agawa, Kapitulo 1, versikulo 7. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng mga panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Ibig pala sabihin, meron palang itinakda ang Ama na panahon o ng mga bahagi ng panahon, yung tungkol sa araw at oras. Yun ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Yun po yung pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Even ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi nakakaalam, pati mga anghel sa langit, kundi ang Ama lamang. Siya kasi ang nagtakda ng panahon at mga bahagi ng panahon tungkol sa araw at oras na sa kanyang sariling kapamahalaan. Sabi po ng Biblia, hindi po akong nagsabi. Pinasa ko, sinabi ng Biblia, ngunit tungkol sa araw at oras, walang makakalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak. Ang tinutukoy kasi dito na kahit ang anak ang ating Panginoon Hesukristo, kundi ang Ama lamang. Dahil ang Ama lamang ang nagtakda ng panahon at mga bahagi ng panahon na itinakda sa kanyang sariling kapamahalaan. Ano po ba ang palatandaan o saan po ba inalarawan ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo? Babasa po tayo ng talata doon pa rin sa Aklat ni Mateo, Kapitulo 24. Sabi ng ating Panginoon sa Mateo, Kapitulo 24, sabi niya, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na mga nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At magkakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, dapat hindi pa ang wakas. Mayroon palang mga bagay na mangyayari bago pa dumating ating Panginoong Hesukristo. May mga bulaang Kristo na magsisilitaw at magkakarinig kayo ng digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan, pero hindi pa ang wakas. Sapagkat magsitindig ang bansa laban sa bansa at ang kariyan laban sa kariyan at pagkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Dapat ang lahat ng mga bagay na ito siya'y pasimulan ng kahirapan. Dadaan muna tayo dito. Ito yung mga palatandaan na palapit na ang ating Panginoong Hesukristo. Pagdating naman sa 12, at dahil sa pagsagana ng katampalasan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Sa 13, dapat ang magtitis hanggang sa wakas ay siya'y maliligtas. Sa 15, kaya nga pagkakita ninyo ang kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal o naway ng bumabasa. Bago pa pala dumating ang ating Panginoong Hesukristo, meron pa palang lilitaw. Lilitaw na kasuklam-suklam na paninira. Lilitaw po ito. Sabi ng Diyos sa Mateo 24:15, kaya nga pagkakita ninyo, makikita siya ng kasuklam-suklam na paninira. Itong sinabi nito ng ating Panginoong Hesukristo, sinabi po ito
sa pamagitan ng propetang Daniel na natatayo sa dakong banal. Unaway na bumabasa. Lilitaw muna yung kasuklam-suklam na paninira. Kaya nga, ang pag-ibig ng marami ay lalamig dahil po sa pagsagana ng katampalasan. Kasi yung katampalasan, yung kasuklam-suklam na paninira. Itong kasuklam-suklam na paninira, ito yung tinutukoy sa aklat ni Apostolo Juan doon sa pahayag sa Kapitulo 13, versikulo 18. Yung may bilang na 666. Ito po yun. Kasuklam-suklam na paninira. Na umahon sa maraming tubig na gisimbolo yung mga tao sa maraming tubig. Kasi yung mga tao kasi symbolize, yun kasing tubig symbolize yun sa mga tao sa iba't ibang lugar. Tapos umahon yung hayop, yung 666, yung tao na katampalasan na paninira. Lilitaw muna yan bago dumating ating Panginoong Jesucristo bago ang pag-aagaw. No, lilitaw muna yan. Kasi yung paglitaw ng Antichrist o yung 666 o kasuklam-suklam na paninira, na sinabi ni Kristo sa Mateo 24:15, after naman doon na yung pag-aagaw. Pero bago pag-aagaw, inilarawan po ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo sa Lucas 17:26 hanggang sa 33. Dito po inilarawan ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, yung pag-aagaw. Meron pa kasing pag-aagaw. Sa aklat Lucas Kapitulo 17 versikulo 26, at kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noah ay gayon naman ang mangyari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Yung kasing anak ng tao ng ating Panginoong Jesucristo ito. Dito po siya inilarawan. No? Kung paano nangyari sa mga kaarawan ni Noah o Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa, at sila'y pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noah at dumating ang pagkagunaw at inihipol silang lahat. Ibig pala sabihin, ang pag-aagaw pala o ang pagdating ng Panginoong Jesucristo o yung pag-aagaw, ang panahon pala ay normal. Walang gera, walang COVID na nagsikalat, at saka walang gira na umaalingaw-ngaw. Kasi yung pag-aagaw, pagdating natin Panginoon Jesucristo, inilarawan doon sa kaarawan ni Noe kung paano ang mga tao, kung paano ang mga tao nagsikain, nagsiinom, pinag-asawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. At dumating ang pagkagunaw at nilipol silang lahat. Ibig pala sabihin, pagdating pala ng pag-aagaw ng ating Panginoong Jesucristo, ang mga tao pala nagsisikain lamang, nag-aasawa, pinag-aasawa, no? Nagsisiinom, nag-party-party, di ba? Tapos nag-bar-bar na party-party, sabong-sabong, di ba? Busy sa negosyo, sa pagtatrabaho, nag-aasawa, pinag-aasawa, nagsikain, nagsiinom, hanggang dumating ang pag-aagaw.